Ngayon po ay napaka-espesyal na araw, tama ba? Para sa ating mga espesyal na nanay. So happy Mother's Day po sa lahat ng nanay, biological mothers, spiritual mothers, titas, lolas at kahit sa mga ate na tumatayong nanay sa kanilang pamilya. Hindi po sa mukhang nanay, tama ba? Sa mga totoong nanay nandito, palakpakan naman po natin silang lahat. At kung may katabi ka, batiin mo siya, Happy Mother's Day sa'yo. Make sure mo, nanay yan ha. Baka hindi yan nanay, binabati mo na. Pero by faith, magiging nanay yan. Okay? So, alam nyo po, pinaghandaan ko tong araw na ito. Nag-Amerikana ako para sa inyo. Tama ba? Ang init pala. Pero gagawin ko lahat para sa inyo. Anyway, okay, ngayong araw po ay gusto nating i-celebrate hindi lang ang pagiging nanay, kundi ang impact ng isang nanay sa buhay nating lahat. Okay, sino po dito meron kayong nanay? Buhay regardless kung buhay o hindi, lahat po tayo nagkaroon ng nanay. Tama po ba? Meron pa dito, hindi dumaan sa nanay. Dumaan ka sa sa gamot or what. Pero lahat naman tayo, dumaan tayo sa isang inay. Okay? So ngayon po, may tanong po ako as we start. Ano ang tunay na sukatan ng pagiging isang mabuting ina? Yan. Okay lang ba? Bababa ako sa presensya ng Diyos. Ayan, sa pulpit. Okay, tatanungin ko lang po kayo. Ano ang sukatan mo para sa'yo ng isang pagiging isang ina? Ayan, bidang-bidang mga nasa harap kasi hindi masyadong aabot no? So tanungin ko na lang siguro si Kia. Ayan, si Kia. Kia, para sa iyo, ano ang isang mabuting ina? Criteria, sukatan. Walang specific po pero mostly selfless. Mas inuuna po nila yung mga anak kaysa sa sarili nila. Grabe. Selfless daw ang mga ina. Kahit hindi sila ilibre ngayon, okay lang. Tama ba? Hindi, biro lang po, no? Inuuna daw ang iba kaysa sa kanila. Wow, palapakan naman natin si Kia. Sino pa? Sino pa ba? Parang di ako makalayo, no? Si engineer na lang. Engineer, para sa'yo, ano ang criteria ng isang mabuting ina? Ibahin ko po sa sagot niya. Siguro po selfless. Hindi, joke lang. Siguro po yung sacrificial love lagi. Yan. Wow, kanina selfless. Ito naman, sacrificial love. Wow, palapakan naman po natin si engineer. Next po ay sino ba? Si ate, bilang isang nanay po, ano ang isang criteria para sa inyo ng isang ina? Ayan, mabuting ina. Ibibigay po lahat-lahat para sa anak kahit na wala sa magulang basta mayroon sa anak. Wow, bibigay daw lahat para sa anak kahit wala na siya. Kahit naka-cutics yung anak, kahit siya hindi na. Tama ba? Ganun ba yun? Kahit naka-braces yung anak, kahit ako hindi na. Kasi pustiso sa akin. Tama ba? Ay, hindi pala. Okay. So, maganda po lahat ng mga sinabi ninyo, di ba? Yung ilan, para sa kanila, pag isang mabuti, maganda, maayos na ina, ay masarap magluto, di ba? Ay, masarap bang magluto yung nanay mo? Ibahin mo yung nanay ko. Di ba? Yung pansit canton, may sabaw sa kanya. Tama ba? Hindi, iba yun. Okay, ano pa? Malinis ba ang bahay? Malinis, magaling maglinis, mag-ayos ng bahay. O yung iba naman, napapalaki ng maayos ang kanilang anak. Tama ba? Paano yung isang anak ko, hindi naman na lumaki. Hindi naman yun ang sukatan talaga doon, di ba? Pero marami tayong mga sukatan ng pagiging isang mabuting ina. Pero alam niyo po, gusto ko malaman nyo na maganda po lahat ng mga binanggit ninyo at binanggit ko. Pero today, we will look at a different picture. At sa Bible po, alam nyo ba, merong isang babae na hindi masyadong sikat in compare kay Mary or kay Esther, but her impact is so powerful at ang pangalan ng babaeng ito o nanay na ito ay walang iba kundi si Priscilla. Yan, sabi mo nga, Priscilla. Are you familiar? Sino pong familiar kay Priscilla? Huh? Actually, si Priscilla, nababanggit lagi yan pagkatapos ng kanyang asawa na si Aquila. Diba? Ito yung laging sumasama yan kahit saan pupunta. Diba? Nag-guess ba yan? Akilan lanang. Lanang niya. Okay, sige. Okay, that's good. Okay? So that's Priscilla, no? At ngayon pag-uusapan natin ang kilalanin natin siya at mamangha sa kwento ng isang ina at asawa na hindi lang nag-alaga pero nagtayo ng buhay ng iba. Tama ba? So are you excited? Sino po excited? So let's talk about our message this morning entitled Priscilla, a Mother Who Builds Lives. Let's pray. Panginoon, salamat sa oras pong ito, bagamat mainit, pero salamat kasi nandito kami ngayon. Hindi lang para umattend ng church, of course, yun ang main goal namin. Nandito rin kami kasi sineselebrate namin ang isang napakahalagang mga tao sa buhay namin at sa simbahan.
na kung wala sila, Lord, mukhang hindi kompleto ang simbahan, hindi kompleto ang pamilya. Dalangin ko po, ma-appreciate namin sila sa abot namin ng aming makakaya at yung di namin kayang gawin ay ikaw na po ang mag-appreciate sa kanila. At sa oras pong ito, ang prayer ko, Lord, maintindihan ng mga nanay itong napakagandang mensahe. Matuto kami sa buhay ng isang hindi perpektong ina, pero ina na nagbigay ng halimbawa. At ang prayer ko, mag-manifest ito sa buhay ng bawat ina na nandirito, Lord. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Sino si Priscilla sa Bible? Yan. Sino nga ba si Priscilla? So si Priscilla ay asawa ni Aquila. Ito nga, sabi ko kasi, ito si Aquila ay mahilig tong sumama, tama ba? Sa mga kainan, di ko alam, no? At sila po ay mga co-workers sa ministry ni Apostle Paul at isa sa mga naging malapit din nilang kaibigan, di ba? Kasi itong babaeng ito at lalaking ito, itong mag-asawang ito actually, si Aquila at Priscilla ay very supportive in the ministry, especially in the early church. Sila yung mga tent makers. Tama ba? Ibig sabihin, sila yung mga magaling gumawa ng mga temporary na tahanan. Actually, ang mga tent makers noon ay madalas ginagamit ng mga taong pasyal ng pasyal, di ba? O sa panahon natin ngayon, para siyang mga iba na kasi sa atin ngayon, hindi na tent makers ang ginagamit, di ba? Yung nakalagay na mayor, ganto, si vice mayor, yun na, yung mga tent, di ba, na ginagamit pag may mga event, tolda, mga ganyan, no? Pero sa kanila ay mga tent makers yan, ginagawa ng mga tent makers. Sila yung nakilala, si Priscilla was known for being an active worker in the early church. So madalas mo siyang makikita basta may gawain ng Diyos. At makikita natin ang kwento niya sa Book of Acts, sa Romans, at sa 1 Corinthians, at 2 Timothy. So dyan natin masisilip yung buhay ng babaeng ito at ng nanay na ito. So knowing who Priscilla is, tingnan natin anong klaseng ina naman siya gayong Mother's Day celebration din naman natin this morning. Are you excited? So I'll give you 4 na klase ng ina, si Priscilla, at ang prayer ko ay makopy natin, no? Kung di naman perfect, at least makopya natin ilan sa mga ito at gawin natin sa ating mga buhay. Number 1, si Priscilla, anong klaseng ina? Si Priscilla, number 1, she is a mother who works with purpose. Sabi nga po natin, purpose. Acts chapter 18, verse 2-3 in Pinoy version, nakilala niya doon si Aquila, isang Jew na pinanganak sa Pontus. Kararating lang niya galing Italy kasama ang asawa niyang si Priscilla. Umalis din sila doon kasi inutos ni Emperor Claudius na paalisin ang lahat ng Jews sa Rome. Nakipagkita si Paul sa kanila tapos nagstay siya doon at nagtrabaho kasama nila. Pare-pareho kasing manggagawa o paggawa ng mga tents ang hanap buhay nila. So si Priscilla po ay ang asawa niya ay na si Aquila ay mga tent makers. Yan, no? So gumagawa sila ng mga tent. Hindi sila mga pastor. Okay? Hindi sila mga full-timer missionaries. Wala silang title, wala silang spotlight, at hindi mo rin nakita na nag-preach sila. Hindi natin nabasa na nag-preach sila sa isang particular na pagkakataon. Sila yung mga ordinaryong manggagawa. Ordinaryong manggagawa lang sila. Pero dito naging powerful ang kwento nila. Tingnan sa akin, bakit? Kasi hindi nila hinayaang maging ordinary lang ang buhay nila, pero ginamit nila ang ordinaryo na trabaho nila para sa extraordinary purpose ng Diyos. Bagamat yung trabaho nila ay napakasimple, ordinary, but they make sure na yung impact nila ay gagawa ng extraordinary purpose sa gawain ng Diyos. So what does it mean to live and work with purpose? Ano ba ang ibig sabihin na kapag babuhay tayo with purpose, okay, at magtrabaho with purpose? Kasi marami sa atin nagtatrabaho tayo para kumita, tama po ba? Meron ba dito nagtrabaho para lang, gusto ko lang mag-enjoy. Wala naman siguro plastic na gano'n, tama po ba? Lahat tayo, kaya tayo nag-a-apply, di ba? Tatanungin natin, magkano po ang sahod, starting na sahod, ganyan. So napaka-importante ang pera. Okay? Pero yun na nga, maraming tao nagtatrabaho lang para kumita, o para mabuhay, o para makaraos. No? Madalas, ganyan na nangyayari. Pero alam mo si Priscilla, iba mo si Priscilla, kasi hindi lang siya nagtrabaho para sa income, pero nagtrabaho siya para magkaroon siya ng impact. Sabi, hindi siya pumasok sa Jollibee, for example, para lang kumita, para magkasahod, makabili ng kung anong gusto niya. Pero pumasok siya ng Jollibee para magbigay ng impact. Gusto ko magbigay ng impact sa Jollibee. So ginawa siyang mascot, tama ba? Kasi gusto niya mag-impact. So siya yung ginagamit lagi sa mascot. No? So sasabi mo yan eh.
Hindi siya pumasok sa isang trabaho para lang kumita ng pera, para makaraos sa buhay, pero pumasok siya sa isang particular na trabaho kasi gusto niya magbigay ng impact sa trabahong yon. You see the difference? Ibig sabihin, hindi lang trabaho ang tingin niya sa ginagawa niya, pero ang tingin niya dito ay calling. Can you say with me, calling? Di ba? Ang tingin niya dito ay isang calling, katawagan na hindi ako nandito para magtrabaho lang, pero nandito ako kasi calling ko ito at gagamitin ako ni Lord for a specific purpose. So ano magandang practical application sa mga nanay natin dito? Mga nanay, karamihan sa inyo nasa bahay, tama po ba? Okay, nagtitinda, may maliit na negosyo, yung iba OFWs, o may trabaho sa opisina. At minsan naisip natin na, ano ba naman to? Simple-simple lang naman ang ginagawa ko. Ano ba na? Nasa bahay lang ako. Wala man lang akong maitulong. Wala man lang akong ganito. Pero tandaan natin na walang ordinaryong trabaho kapag ito ay iniaalay sa Panginoon Diyos. Huwag mo sabihin, nanay ka lang. Huwag mo sabihin, ito lang ako housewife lang ako. Hindi, ito lang kasi trabaho ko. Buti pa yung asawa ko, mas mataas yung sahod niya. Hindi ganon, di ba? Habang nagluluto ka pala, nagtuturo ka na pala ng character sa mga anak mo. Habang nagbabantay ka pala ng anak mo, nagdi-disciple ka na. Tama ba? Because nakita ko po that motherhood is ministry. Let me repeat, motherhood is ministry. Marami nagsasabi, Reb, pasensya ka na, kasi ano ba naman to, wala man lang akong maitulong. Alam mo po, lately nagkasakit ako, no? Pero thankfully, naka-recover naman. No? Init ng panahon, over-fatigue, ganyan, dami pinagdaanan. So naka-recover naman po ako. Naalala ko, nung pang 5 days ko nang nagkakasakit, no, talagang, wala kasi, parang feeling ko kasi wala akong kwenta. Buti na lang, may mga on the go, di ba? Pag magpapabili yung misis ko, makakakain kami. Hindi ako makalabas kasi hindi rin maayos yung katawan ko, ganyan. Nalala ko, pumasyal si Gerson sa bahay. Kita niya yung sakyan, dumi-dumi ng sakyan, dumi-dumi ng motor. Sabi niya, Reb, ngayon ko lang nakitang ganito kadumi. Siyempre, alangan na malilinisin ko, may sakit ako, sabi ko sa kanya. So, nilinis naman niya, tama ba? Pero yung motor lang, sabi ko, minahal mo na ako. Dapat sinobra mo na lahat na, pati bahay, pati bubong, sabi ko sa kanya. Hindi naman niya ginawa, no? So, I think, hindi naman niya ako ganun kamahal pa. Tama ba? Hindi, biro lang. Pero yun nga, nakakatuwa. Pero isang araw ba yun na nagkukwentuhan kami ng misis ko, sabi ko, love, 5 araw na akong walang kwenta. Sabi ko sa kanya, bakit? Kasi yun nga, nasa bahay lang ako. Sabi nga niya, buti ka, 5 araw lang ako, ilang buwan na akong walang kwenta. Buntis siya, iba, paglalakad siya, papakuha niya pa lahat, diba? Hindi siya makapagtrabaho, even sa church, hindi siya masyado nakakapag-work. Diba? Parang feeling niya wala siyang kwenta. But let me tell you this, nanay, hindi ka walang kwenta. Diba? Because being a mother is a ministry. Diba? Yung pagdadala ng tao sa tiyan mo, hindi po ako nagdadala ng tao, ha? Yung misis ko po. Okay, diba? It's a ministry. At minsan yung pag-aalaga ng mga anak, yung pagluluto sa bahay, minsan akala natin parang walang kwenta naman tong ginagawa ko. Pero hindi, it is a ministry. Ito'y paglilingkod sa Diyos, yung pag-aalaga ng mga anak. Diba? Pag-aalaga ng mga apo, may mga ganun pa, diba? Minsan nag-e-extend yan hanggang sa apo, nag-aalaga tayo. Okay? So, yun na nga. Sabi ko nga, hindi mo kailangan ng pulpit para mag-minister. Reb, sinsya na. Hindi ako maka-attend sa church, hindi ako makapag-preach, hindi ako makapunta sa community life. Kasi nag-aalaga ako ng anak ko. Anong nag-aalaga lang ako? Hindi. It's your ministry. Because your family is your first ministry. Diba? Para sa mga nanay, ang kusina, pulpit niyo yan. Tama po ba? Mga nanay, preacher yan. Tama ba? Tulog pa tayo, nagpipreach na yan. Tama po ba? O, gumagano yan. Diba? Parang mambira. May first, second service, hanggang hapon yan. Tama ba? Matindi. Matindi ang mga nanay natin. Pero alam nyo, gusto ko malaman nyo that, di ba, motherhood is ministry. Ang sala, discipleship room yan. Di ba? Yung paglalaba mo habang naggagano, nakikita ka ng mga anak mo eh. Di ba? Mga nanay, use every opportunity para magamit at gamitin ng Panginoon Diyos. Kung mo sabihin na hindi ginagawa ko, parang walang kwenta naman, di. Di ba? Kasi kahit anong ginagawa mo, malaki o maliit, di ba? Pwede kang gamitin ng Panginoon Diyos. So wag mo lang gampanan ang pagiging nanay, tulad ni Priscilla, work with purpose in mind and in heart. So starting today, wag ka lang magpakananay. Maging nanay with purpose. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So that's number 1, na criteria o klase ng ina, si Priscilla. Number 2, kay anong klaseng ina si Priscilla is, she is a mother who teaches the next generation. Siya isang ina, no, na tinuturuan ng next generation. Acts chapter 18, 24, 26, nung time na yon, dumating sa Ephesus si Apollos.
Isa siyang Jew na pinanganak sa Alexandria. Mahusay siyang magsalita. Marami siyang alam tungkol sa scriptures. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon, the ways of God, at excited magsalita at maayos magturo ng mga bagay tungkol kay Jesus. So this is a preacher. Pero hanggang sa baptism lang ni John ang alam niya kasi wala siya masyadong alam. So matapang siya nagsalita sa synagogue. A synagogue is like a church sa panahon natin ngayon. Doon sila nagmi-meet together to worship God. Okay? Narinig siya ng mga mag-asawang sina Priscilla at Aquila. Pansin niyo yung emphasize kay Priscilla? So nagpapakita ito na hindi siya bida, pero papakita ito na mukhang siya yung pinakamalaking na itulong at nabigay. No? So kaya sinama siya ng mga ito sa bahay nila at in-explain nila sa kanya ng mas maayos ang daan ng Diyos. So sa gitna ng ministry work ni Priscilla, dito pumasok si Apollos. Pakita natin yung picture. Okay? Si Apollos po ay isang matalino, magaling magsalita, marunong sa scriptures. No? At nung panahon ito, ginagamit ito ng Panginoon. Pero may kulang siya eh. Sabi sa scripture, hanggang sa baptism lang ni John ang alam niya. So mukhang kulang yung kanyang naituturo. Diba? So sino ang ginamit ng Diyos para turuan at lumalim pa siya? Ay sa akin, sino? Si Priscilla at si Aquila. Pero may emphasize eh. May na-emphasize si Priscilla eh. So hindi siya nahiya. Hindi siya umatras. Diba? Na parang, hindi, babae lang ako eh. Diba? But instead, she discipled a preacher. Di siya natakot sabihin na, lika, turuan ka namin. Diba? Minsan, ganyang mga nanay, diba? Dito na lang kami, okay lang kami dito. Hindi. She discipled the preacher. But here's a powerful truth. Listen to me. That a mother doesn't just provide food, she shapes the mind, heart, and faith of her children. Alam ba, ng isang nanay, hindi lang nagpre-prepare o nagpro-provide ng pagkain, pero siya din dapat ang nag-shape ng isip, ng puso at pananampalataya ng kanyang mga anak. Are you here? Marami sa atin dito, ang mga nanay ngayon ay maraming katulong. Tama ba? Hindi yung katulong sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Tama po ba? Andyan ang school. Ano pa? Andyan ang church. No? Katulong natin ito, pagpapalaki ng mga anak. Pero alam nyo ba mga nanay na kayo ang unang teacher? Kayo ang unang discipler? At kayo ang unang example in faith naming mga anak. Bago kami natuto sa school, sa'yo kami unang natuto. Bago kami nagkaroon ng magaling na teacher, ikaw munang naging teacher namin. Bago kami nagkaroon ng terror na teacher, ikaw munang naging unang terror na, hindi pa pala, no? Tama ba? Naalala ko nga si Gianna, no? Nagulat ako nung kakain na kami. Tinuruan siya ni Pastora Jobel. Sabi niya, kakain na ako eh. Wait, Dad, we didn't pray first. So, nag-pray muna kami nung excited akong pakinggan yung prayer niya. Kumanta. Thank you, Father. Thank you, Father, for our food. For our food. Many, many blessing. Many, many blessing. Amen. Amen. O, di ba? Katuwa. Pero because of that, natuto yung bata. Nagpipray na lagi. Di ba? Tayong unang-unang teacher eh. Bago matutunan sa church. Bago matutunan sa ganito, taka nagulat na lang ako, si Gianna, nag-i-English na siya, di ba? Nagtatagalog na rin, thank you Lord. Yung Tagalog niya parang barok eh. Ano pa, nag-ano na rin siya, nag-ibang language na rin siya, tinuruan siya ng mama niya eh. Actually, malaking tulong po ninyo. Kayo ang unang-una talaga na teacher eh. Di ba? Bago sila i-disciple ng kung sinong mga leaders natin in the future, di ba? Unang nag-disciple sa'yo, nanay mo eh. Naalala ko si Gianna, naghuhugas siya ng pinggan eh. May binilhan niya ni mama niya ng tawag doon, yung apron eh. Ako, gusto ko kasi may pagka-perfectionist din ako eh. So, ako, minsan ayaw ko siya man doon kasi pag ibabalik niya doon sa pinaglagyan, may sabon-sabon pa. Alam mo yun, siyempre bata, di ba? Tinitrain pa lang. Nakakatuwa kasi nadidisciple yung bata. Amen? Are you here? So, anong gagawin? Anong magandang gawin ng isang nanay since ikaw ang unang teacher, unang discipler, at unang example ng faith ng mga anak? Turuan ng mga anak mag-pray bago matulog. Naalala ko nga si Gianna, pag matutulog na kami, minsan pag nag-pray tayo, Father, we thank you, God, you're so good. We thank you, God, for everything you've done in my life. Diba? Minsan ganyan tayo, diba? Yung very, naalala ko si Gianna, nag-pray siya, Lord, thank you for the car, thank you for the bed, lahat ng maisip niya, thank you for my toys, thank you for my food. Ganon siya pag mag-pray. Sabi ko, minsan natatawa ako, pero minsan nakakalimutan ko na ipagpasalamat yung mga ganon. Diba? And the juice that I drink today, ganon lahat. Pinapasalamatan niya kay Lord. Diba? Ano pa, magbasa ng Bible kahit 5 minutes lang. May train natin yung bata. Explain kung bakit tayo nagsisimba. Di mamaya anak kasi may merinda. Later the merinda ka.
Alay, merinda church, kala. Alay, Jollibee daman na, ani. Minsan ganun, di ba? Hindi, anak, attend tayo ng church ngayon kasi ang ganda. Worship natin si Lord, di ba? Kahit, huwag mo sabihin, hindi niya naintindihan yan. Di ba? Ano pa, i-correct sila with love, hindi puro galit. Di ba? Yung mampasnok ka lang lanang, di ba? Yung, ang puputang solo, puspus si ka. Minsan ganun, di ba? Siyempre, minsan nakakainis talaga minsan ng mga bata, no? But, yun nga, correct them with love. Alala ko nga yung daddy ko dati, sina mami, daddy. Bago kami paluhin, sabihin mo sa amin, anak, kaya namin to gagawin sa inyo kasi mahal mo kami. Ganun kami. Hindi ko maintindihan eh. Sabi, mahal mo kami pero papaluin kami. Pero nakakatuwa kasi pagkatapos kaming paluin, lalabas kami dyan sa bayan, bibili kami ng pagkain. Kaya si Kuya Kenneth lagi nagpapapalo. Kasi may merienda pagkatapos. Mira si Kuya Kenneth. Kaya lumaki yung puwet niya kasi kakapalo sa kanya. Pero kidding aside, di ba? Huwag tayong gano'n, di ba? Huwag tayong, kung i-correct man natin sila, correct with love, huwag puro galit. Hindi kailangan perfect ka sa Bible kailangan lang faithful ka sa Lord. Sa panahon ngayon, sino nagtuturo sa mga bata? Di ba? YouTube, tama po ba? Gulat ka na lang kung ano sinasabi ng mga anak mo. 6, 7, ano pa ba? Ano pa Buksan mo, sumasayo rin. Papasukin ako. Gumagana-ganyan sila, di ba? Hawak ko ang bit. Hawak ko na yung bit. Ano yung bit? Sabi ng nanay, no? may ganong video no? Anong bit ba sinasabi mo? Hanap mo na ba? Sabi, galit na sila no? Ano pa? Sino ngayon ang nag-i-influence sa mga bata? TikTok. Tama ba? Yung suit nila, di ba? Ang pakit-pakit ng suit mo, mama. Minsan ganun sila, di ba? Bakit may alam na sila Yung lumalabas sa mga FYP nila Tama ba? Ano ba? Sinong humuhubog sa kanila? Mga barkada. Pero gusto ko malaman yung mga nanay, kung hindi tayo magtuturo, may ibang magtuturo sa kanila. Wala tayong no choice kundi turuan sila. Bakit? Kasi kung hindi mo sila tuturuan, may ibang magtuturo sa kanila. So turuan natin sila. Turuan natin sila. Tama ba? Amen? So instead of saying, hindi, bahala na ang church, may nagdi-disciple naman Walang problema doon. Naigdaan mo sila sa discipleship, may mentor sila. Alam mo, sa ilang years ko pong nag-disciple ng mga youth, dami kong mga nanay na may mga na-experience ako mga nanay na nagagalit sa amin, na kung ano na tinuturo sa amin. Diba, nung na-meet namin yung anak niya, iba na Tapos, tinutulungan na lang namin Pero, nakakatuwa yung mga nanay na sana, kahit may nagdi-disciple sa kanila, disciple mo pa rin sila. Diba, wag mo lang silang dalhin sa school, diba? Anong nangyayari ngayon? Nagagalit yung mga nanay sa mga teachers. Kung anong tinuturo niyo, gagalit sila, ganyan. Teacher ka din ng anak mo Diba? Hindi sapat yung pag-aralin mo siya, bayaran mo sa school, tapos bahala sila magturo. Hindi. Maging teacher ka din sa mga anak mo. Diba? Anak, kamusta yung algebra mo? Uy, galing mo naman na nanay, di ba? Lalala ko nga si daddy, kasi sabi niya magaling siya sa math dati. So, pinagawa namin ng assignment, pambira, bagsak kami. Ay, nakalimutan ko na pala anak, di ba? Hindi na pala ako ganun kagaling. Di ba? Ang gawin natin, ako unang magtuturo sa anak ko. Alam niyo ba, maraming nagsasabi na problema daw ng kabataan ngayon kasi masyadong mababa ang quality of education sa panahon ngayon. No? At ang sinisisi na madalas ay mga teachers. Alam niyo ba yun? At kawawa naman yung mga teachers. Ang dami-dami na nga, diba? Pagod na nga sa mga tinuturuan nila. Ang dami-dami pa mga papers na ginagawa. Bakasyon na, pero may mga papers pa rin naman. Dami-daming problema. Sinisisi sila na kaya daw ganito, ganyan, or what. No? Pero gusto ko malaman po ninyo na hindi lang po wanted teachers, pero kailangan din natin ng mga mothers. Hindi sapat ang mga teachers na huhubog ng next generation. Nangangailangan tayo ng army of nanays and mothers. Tama ba? Amen? So, hindi lang teacher ang problema. Diba? O hindi lang teacher ang kulang. Kulang tayo ng mga nanays na magpapakananay para tulungan ng mga estudyante natin. Amen? Amen po ba? Dapat sumigaw yung mga teacher dito, pambira, Amad! Kapag ganon, Joy, Amad! Gusto ko yan. Taniman ko yan. Ay, taniman. Mahal ko po kayo mga teachers. Yan po ang daing ng mga teachers sa panahon natin ngayon. Pero kailangan po natin ng mga nanay na tutulong sa mga estudyante at mga kabataan natin ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So yan po, no? Yan po si Priscilla. He is a mother who teaches the next generation. And number 3, anong klaseng mother si Priscilla? A mother who risks and sacrifices. Sabi mo nga, risks.
Ang gulo, ano? Risks. Yung pagkakasabi pa lang talagang risky na, no? Risks and sacrifices. Romans 16:3-4. Pakisabi hello kina Priscilla at Aquila. Makakasama ko sila sa pagsuserve kay Christ Jesus. Nilagay nila sa panganib ang buhay nila para sa akin. Papasalamat ako sa kanila, pati na rin ang lahat ng mga churches ng mga Gentiles. So sabi ni Paul, nilagay nila sa panganib ang buhay nila para sa akin. Grabe, ano? Itong nanay daw na ito ay willing siyang isacrifice, dumaan sa risk para lang sa gawain ng Diyos. So hindi lang daw sila supportive, hindi lang sila present, they were sacrificial. Can you say with me, sacrificial? Yan si Priscilla. Ang bira. Isipin mo, anong panahon na ito? Sa panahon nila, ang pagsunod kay Christ ay may kasamang danger. Sa panahon natin ngayon, pwede nating i-post Christian ako, love ko si Jesus. Pwede yan. Kahit damit mo pa, laki-laki mukha ni Jesus tama ba? I love Jesus. I'm a servant of God. Dami Okay yun. Walang problema naman dun Hindi ka na masyadong persecute ngayon. Tama ba? Pero nung panahon po nila, napakatindi ng risk. May danger Kapag Christian ka, sabi mo, may persecution, may rejection, at even possibly, pwede kong ikamatay yun. Pero alam mo ba, kahit ganon, hindi umatras si Priscilla. Pinili niyang tumayo, maglingkod, at magsakripisyo. At ganito rin ang puso ng isang tunay na ina. Bakit? Ang pagiging nanay ay hindi lang about comfort, it is about sacrifice. Tama ba? Yung ipagbuntis mo lang yung anak mo, di ba? Ng 9 months. Tapos paglabas, kamukha ng tatay, pambira, sacrifice yun. Tama ba? Kamukha nung tatay. Amen? Parang nangyari sa akin yan, no? Di ba? Kamukha tatay Ang bira, pinaghirapan ko, kamukha mo. Ikaw, wala kang ginawa. Ang bira. Minsan ganun no? Sacrifices Ano ba yung mga sacrifice sa mga nanay? Di ba? Wala namang day off ang pagiging nanay Minsan, graduate ka na. Bakit? Kasi nga, lahat ng mga anak mo, may asawa na rin. May mga anak na rin sila. Pero pambira, meron pa rin extension. Bakit? Pati mga apo, inaalagaan. Walang signing off Walang bakasyon. At yung pagiging nanay, walang sweldo din. Kung meron lang sanang, yaman-yaman nyo na. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, kung may nanay dyan, ang yaman mo na sana. Diba? Tama ba? At minsan, walang recognition. Diba? Pero araw-araw, nagsasakripisyo ang mga nanay. Nagmamahal, nagbibigay. Anong mga ginagawa ng mga nanay? Gigising kahit kulang sa tulog. Tama ba? Para lang ipagluto ng pagkain. Oo. Di ba? Magtitiis kahit pagod na pagod. Uunahin ng anak kahit sarili na ang kulang. Kahit wala ng Q-Tix, makakain ka lang. Mambihira. Tama ba? At minsan, hindi napapansin yan, no? Hindi na-appreciate, pero tuloy pa rin sila. Bakit? Kasi yan ang tunay na nagmamahal. Palakpakan natin ang mga nanay. Woo! Lumalabas ng isang ina na handang magsakripisyo ay nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos sa kanyang pamilya. Sometimes we as a father, as mga anak, we overlook the grace of God. But sometimes, just looking at our mothers, we can clearly say, Lord, salamat sa mayamang biyaya mo sa pamilya namin. Kasi meron akong isang nanay na katulad niya. Tama ba? Okay lang ba kayo? Parang hindi kayo masaya doon, ha? Oo. Amen. Thank you, Jesus. Looking at our mothers. Ang ganda ng kanta niya, no? I see God in your face and I mean it. Kasi yung kumanta ako, shout in, no, din, hindi pa pala, no? Okay. I see God in your face. Diba? Sometimes, makita lang natin yung nanay natin. And siguro magandang gawin natin ngayon yan. Rep, parang di naman si Lord nakikita ko, Rep. Yung demonyo mo. Hindi, joke lang. No? Diba? Minsan, pag nakikita natin yung mga nanay, pag yung ano lang, yung totoo, yung seryoso, gulat ka na lang na, Lord, thank you Thank you sa grace mo. Sometimes, ang dami kong pinagpipray na sana may ganito ako. Pero salamat, meron akong isang nanay na katulad ng nanay ko. Hindi perfect, but thank you, Lord, kasi sa buhay ng nanay ko, nakikita ko ang grasya mo sa buhay ko at biyaya. Amen? So recap tayo before I end, bago ko sabihin ng pang-apat, anong klaseng ina si Priscilla? A mother who works with purpose. Number 2, teaches the next generation. Number 3, risks and sacrifices. At ang pang-apat is a mother who builds a godly home. So panghuli, nakatangian ni Priscilla bilang isang nanay, she is a mother who builds a godly home. Romans 16 verse 5, pakisabi rin hello sa church na nag-gather sa bahay nila. Ang ganda ng text, no? Itong matindi.
Sina Priscilla po, may church sa bahay nila. Ibig sabihin ba rin, para masabing maging isang mabuting ina ako, magtayo ako ng church sa bahay namin, hindi naman ganun ang sinasabi. Hindi naman pwedeng literal din, di ba? Pwede rin naman, pero pwedeng hindi rin literal. Ibig sabihin, hindi lang bahay ang meron si Priscilla. May presence ng Diyos ang tahanan niya. Galing, no? Hindi lang siya bumuo ng tahanan, bumuo siya ng tahanan na may presensya ng Diyos. Wow! Amen? Nakaka-amaze, ano? At ang bahay niya, next, ay hindi lang pahingahan, hindi lang kainan, at hindi lang itutulugan. Kapag pupunta ka doon, ito ay lugar ng pagsamba, pagtuturo, at tahanan ng presensya ng Diyos. Pag pupunta ka doon, mararamdaman mo, parang nandito si Lord. Diba? Tapos nandun yung picture ng asawa niya na kaganon. Tama? Hindi, joke lang. Parang nandito si Lord. Ramdam mo yung presence ni Lord. So lumalabas, mga nanay, alam niyo po ba na napalaki ng role ninyo sa atmosphere ng tahanan? Ito hindi ko alam kung mag-a-agree kayo sa akin. Pero malaking bagay na nagsiset ng atmosphere ng bahay ay si nanay. Tingin kayo sa akin. Di ba pag galit si nanay, galit yung buong pamilya? Oh, pag may problema sana, 'di ba? Tapos, 'di ba? Ma'am, sabi ng anak, "Ma'am, dad, ano nangyari kay mama?" Sabi ng tatay, "Kami. Huwag niyo nang pupunta si mama niyo, dito na kayo." Isang ganun, 'di ba? Pero makita mo, pag masaya yung nanay, masaya buong bahay. Kasi the mother sets the atmosphere, it sets the tone of the atmosphere. In short, ang laki-laki ng trabaho niyo pala. Hindi ka lang taga-ayos ng bahay, kay ikaw pala ang nagsiset ng spiritual tone ng pamilya. Kung ano ang mararamdaman sa loob ng bahay, kadalasan nagmumula sa inyo. So kung may pagpapatawad sa iyo, mararamdaman mo yan, yung mga anak mo nagpapatawaran din. Kapag nagbibigay ka, makikita mo yun sa mga anak mo, nagbibigayan din sila. You sets the tone. So malaki pala ang role ng isang nanay. So magandang practical application natin in building a godly home. Diba? Hindi kailangan maging perfect na bahay para maging godly. Kailangan lang natin maging intentional. So, anong gagawin mo? Patugtog ka ng worship songs habang naglilinis o nagluluto. Tama ba? Huwag naman yung, let this be our prayer. Let this be our prayer. Habang naglilinis ka, di ba? Huwag naman yung gano'n. Yung medyo, medyo bago-bago namang worship, no? Huwag naman puro hawak ko ang beat, di ba? Hawak ko ang beat. Gumaganon na sila, di ba? Matugtog ka naman ng victory ng Panginoon Diyos, di ba? You hold the victory, di ba? Tama ba? Okay lang ba yun, mga nanay? Too much love will kill you. May ganun. Minsan, ganyan sa mga bahay, no? Ano pa? Mag-pray bago kumain. Kahit simple lang. Practice niyo yun. Bago kumain, pray. Tama, anak, pray tayo. Luhod tayo lang. Huwag naman yung luluhod na, di ba? Sobra na yung luhod. Ano pa? Magbasa ng Bible kahit 5 to 10 minutes kasama ang pamilya. Magkaroon ng respectful conversations, di ba? Alala ko nga yung daddy at mami ko dati, pag nag-aaway sila, papasok sila ng kwarto. Ay, hindi nila pinapakita sa amin na nag-aaway sila. Ganda rin nun, di ba? Reb, wala kaming kwarto, Reb eh. O di labas talaga yun. Okay mag-aaway sa labas. Okay na makita ng kapitbahay, huwag lang makita ng mga anak mo. Tama ba? Okay, tagagawa sa raraman eh, sabi ng kapitbahay ninyo. Tama ba? Pairali ng culture of forgiveness. Turuan ng mga anak, hindi lang sa salita, pero by example. Dali magsabi pero yung buhay mo, ang ganda nun. Kikita nila yon sa kanilang buhay. Bakit? Sa panahon kasi ngayon, maraming bahay, may internet, pero walang prayer. Diba? Ang lakas ng internet, pero walang prayer. May pagkain, pero walang presence ng Diyos. Ano pa? Magkakasama, pero hindi connected. No? So maganda, yun ang goal natin. No? Lord, tulungan mo ako mag-build, hindi lang ng isang tahanan, pero mag-build ng isang tahanan, nandun ang presensya mo. Amen? Kaya gusto ko malaman niyo, mga nanay, mahalaga ang role ninyo. Ikaw ang unang mag-i-introduce ng Diyos sa loob ng tahanan. Kasi ang bahay na may Diyos ay magdudulot ng matibay na pamilya. Sabihin ko po sa inyo, kahit anong galing mong nanay, provider or what, without God, hindi mo magagawang matibay ang pamilya mo. But with God, magiging mas matibay ang pamilya mo. Palakpakan natin ang mga nanay. Tapos na ako. Uy, galing. Tapos na. Oh. Mamaya magkakaroon tayo ng special presentation. Okay? Mabilis lang siya. Abot lang ng 2 hours. Tama ba? Oh, kasi lahat ng mga bata dito magsasalita. Unang-una, yung open forum muna. Sasabi kami una, hinanakit muna. Saka na lang ng pasasalamat. Tama ba? Hindi, joke lang. No? Pero ngayon po, ay mayroon tayong gagawing maganda. May presentation ng church para po sa lahat ng mga nanay natin.
Pero gusto malaman ninyo na si Priscilla ay isang worker, teacher, risk taker at church builder. Pero higit sa lahat, isa siyang babae na ginamit ng Diyos para mag-shape ng bubuhay ng iba. Tama ba? Grabe naman tong babaeng ito. So ang tunay na nanay, hindi lang nag-aalaga, pero naguhubog ng destiny. Next natin, meron yun? Okay, sige po, next. Hindi mo kailangan maging perfect, mayaman at educated. Kailangan mo lang maging committed sa Panginoon Diyos. At mahirap pong maging isang mabuting ina. Tama po, sino nga amin? Mahirap-hirap maging mabuting ina. Lalo kung may demonyo kang asawa. Tama ba? Joke lang. Ang hirap maging isang mabuting ina. Ang hirap pong maging isang magaling, matalino, at successful na ina. But I have a good news tingin kay lahat sa akin. Bakit? Sa biyaya ng Diyos, kakayanin natin. Hindi natin kaya on our own, but sa biyaya ng Diyos, we can do it. Kaya naman po, mga mamis, next, wag natin alisin. Okay? Si Lord sa puso, sa turo, sa pamilya, at sa tahanan. Ulitin ko, mga mamis, wag natin alisin si Lord sa puso, sa turo, sa pamilya, sa tahanan. Dapat tayong unang-una nasa atin si Lord sa buhay natin. Dapat unang-una tayo nagtuturo ng mga things about God. Dapat tayong unang-una nagsasabi sa pamilya natin at sa tahanan natin. Tayong unang-una nagsiset ng atmosphere. Kaya na po mga mamis, let me ask you for one last time, anong klaseng legacy bilang nanay ang gusto mong iwan sa pamilya mo? Ako yung nanay na magaling magluto. Ako yung nanay magaling magsumba. Tama ba? Ako yung nanay magaling na magganto, magganyan. Malinis akong nanay, mabuti akong nanay. Pero sana, ang prayer ko po, sana hindi ka lang nanay na nagpalaki o nagpapalaki ng mga anak mo. Pero isa kang nanay na nagpalaki at nagpapalaki ng mga anak na may takot sa Diyos. Amen? Alam niyo po, kailangan namin ng isang nanay sa panahon ngayon. Ang church po, ginagawa natin lahat para tulungan ang mga tao, maging maayos ang buhay, lumapit sa Panginoon Diyos. Pero kung walang isang nanay na katulad mo na tutulong sa atin at magpapakananay sa bahay, sa simbahan, mukhang mahihirapan tayo. Pero salamat sa isang nanay na katulad mo. Palakpakan natin ang mga nanay. In behalf of Lighthouse Church International, ay po ay bumabati ng Happy Mother's Day sa ating lahat, sa inyong lahat, mga nanays, mga tita, lola, okay, at anumang klaseng nanay kayo. Okay, Nay, you all did a great job. Thank you so much sa buhay ninyo. Kayo ay pagpapala at regalo ng Diyos sa simbahan at pamilya. At alam niyo po ba, without you, hindi po makukumpleto ang Lighthouse family. Without you, wala ang pamilya natin. So regardless of what you think, na feeling mo, hindi naman ako, walang kwenta naman ako, malit lang ginagawa ko. No! I wanna tell you, malaking part ka at role ka. Bakit tayo may simbahan? Bakit tayo may pamilya? Bakit tayo may bayan? Bakit tayo may bansa? So thank you for not just giving, but also building lives. Pinakamalakas pong palakpak sa Panginoon. Tatayo tayong lahat. Let's all stand up. Okay, kung meron po kayong kasamang nanay dyan, okay lang po ba? Paki-raise yung hand sa kanila. Pagpipray ko po sila, mga nanay. Kung katabi mo nanay mo, pwede mong yakapin din o hawakan. Okay, and let me just pray for them. Make sure mo lang nanay yan ha. Baka hindi pala nanay, nakataas ang kamay mo sa kanya. Okay, sige, let's pray. Lord, thank you sa bawat buhay ng bawat ina. Salamat sa kanilang sakripisyo, pagod at pagmamahal na walang kapantay. Gawin mo silang katulad ni Priscilla, isang babae na may purpose, may tapang, may puso para sa iyo. Palakasin mo sila araw-araw. Kapag sila'y napapagod, ikaw ang kanilang lakas. Kapag sila'y nanghihina, ikaw ang kanilang pag-asa. Tulungan mo silang magpalaki ng mga anak na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. At sa bawat tahanan, gawin mo itong lugar ng iyong presensya. Turuan mo silang hindi lang bumuo ng isang tahanan, pero gawin itong tahanan ng Diyos. Bigay mo ang mga desires ng puso ng aming mga dearest nanays. Lord, the truth is, minsan Lord, hindi kami capable to give what they want. Minsan Lord, kinakapos kami mga anak, kinakapos kaming mga asawa na magbigay ng mga bagay na gusto nila. Pero Lord, prayer ko God, alam ko, kaya mong ibigay lahat. Lord, dalangin ko, bigay mo ito, ano man yung desires ng mga nanay namin. Lord, sa kanilang puso, mga bagay na hindi sinasabi sa amin. Lord, be granted according to your will and timing. At dalangin ko po na ang mayamang biyaya mo ang mag-take over sa aming mga nanay. Lord, thank you sa mga nanay
ngayon kasi binigyan mo sila ng purpose, binigyan mo sila, Panginoon, ng saya, binigyan mo sila ng panibagong understanding at knowledge about how to be a mom. Lord, we thank you, Lord. We ask all this in the precious name of Jesus, we pray. Amen and amen. Kung may katabi kang nanay,